إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ang paksa natin sa araw na ito ay napakahalaga sa ating mga kamusliman na malaman natin ang katotohanan sa bagay na ito, lalong higit of course sa mga pinagmamalasakitan nating mga kababayan na hindi pa mga Muslim. Ang paksa natin sa araw na ito ay ang hinggil sa pagkapako ni Jesus. Ang pagkapako ba ni Jesus ay katotohanan ba o ito ay gawa-gawa lamang upang ang mga tao ay kanila lamang mapaniwala at sa ganito ay mapasunod nila at ang kanilang motibo sa pagsunod na ito ay magkamit lamang ng kakaunting barya sa mundong ito kapalit sa kabilang buhay. So ayon sa ating mga kababayan na ang pagkapako ni Jesus ang siya pa namang pinakasentrong aral sa pananampalatayang kakristyanuhan kung saan ito ang kanilang kaligtasan. Kaya namang kinakailangan na ang pagkapako ni Jesus, ito ay makatotohanan sapagkat dito umaasa ang maraming kababayan nating mga kakristyanuhan na ang kanilang kaligtasan ay ang pagtubos sa pagkapako ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Ito ba ay makatotohanang aral sa ating mga kababayan o ito ay mga haka-haka at mga gawa-gawa lamang na mga aral? So dito, ayon sa kanilang mga pantas, noong nabubuhay si Jesus, ay humingi ng tanda sa kanya ang mga tao bilang kanyang katotohanang pagkapropeta. So dito ay walang ibinigay na tanda si Jesus maliban sa iisang tanda anila na mababasa natin ito sa kanilang aklat ng Biblia sa Mateo, no? Mababasa natin ito sa aklat ng Mateo kung saan talatang 12 hanggang 38 bersikulo hanggang 40. So ganito ang pagkakasabi sa kanilang aklat, no? Okay. Nang magkagayon, nagsisagot sa kaniya ang ilan sa mga eskriba, verse 38 hanggang 40 tayo, at sa mga pariseo na nagsabi, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo. Dapat puwat siya ay sumabi o sumagot si Jesus ang tinutukoy dito at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Propeta Jonas. Sapagkat kung papaano si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. So, ibig sabihin nila, ito ang tanda na si Jesus ay mailalagay sa lupa at siya ay muling mabubuhay. Ang dahilan dito ay ang pagkapako niya sa krus upang tubusin ang kasalanan ng mga tao at sa ganito siya ay ibaon sa lupa ng 3 araw, 3 gabi at siya ay mabubuhay tulad ni Jonas na siya ay buhay, no? So sa ganito, ito ang tanda. So ito ay nangyari at naganap nila ang pagkapako ni Jesus. Ang pagkapako ni Jesus noong araw ng Biyernes sa 3 oras ng hapon. Ito naganap at dito siya namatay 3 o'clock PM ng araw ng Biyernes ayon sa mga pantas ng ating mga kakristyanuhan na kanilang mga scholars. So dito sila ay nagsabi na si Jesus ay naipako sa krus bilang tanda na magaganap na siya mailagay sa 3 araw sa lupa at 3 gabi sa lupa. So kailangan siya ay mapako gaya na nasulat nila sa banal na Biblia nila na ito ay napako bilang pantubos sa kasalanan ng mga tao. So, ito ang katotohanan nila. Kaya sila ay nagbigay
ng kanilang mga talata bilang pagpapatunay na nakasulat sa kanilang Biblia na si Jesus ay napako at siya ay muling nabuhay. At siya ay napasa ilalim ng lupa at siya ay muling nabuhay. So kung titignan natin alila sa Mateo, no? Sa Mateo talatang 28, versikulo 1, ganito ang nakasulat sa kanilang aklat. 28, Mateo, talatang 28, versikulo 1, nang matapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway, na ang unang araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Pangalawa, verse 2, at narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba sa langit at ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Verse 3, ang kanyang anyo ay tulad ng kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niyebe. Verse 4, at sa takot sa kanya'y nagsapanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. Number 5, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. So, naipako sa krus. Verse 6, siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalalagyan ng Panginoon. Verse 7, at nagsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay magsabi, siya'y nagbangon sa mga patay, siya'y nabuhay na muli sa mga patay. Sabi dito, no, at siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya naririto, nasabi ko na sa inyo. So si Jesus dito ay pinatunayan na siya ay napako sa krus at siya ay nailagay sa lupa gaya ng pagdalo ni Maria Magdalena at dito ay naipakita na siya nasa ilalim ng lupa at nabuhay. So anila, ito ang katotohanang tanda ni Jesus na sinabi niya walang tandang ibibigay maliban sa isang tanda kung paanong si Jonas ay nasa paloob ng isda ng 3 araw at gabi, ganun din ang anak ng tao. Ngunit ang malaking katanungan dito mga kapatid ko sa pananampalataya, nang si Jonas ba ay nasa loob ng isda ng balyena, siya ba ay nakaranas ng kamatayan? No! Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Bagkus siya ay buhay doon sa loob ng balyena at nananalangin. So, ibig sabihin, hindi pa rin magkatulad ang tanda na ibinigay ni Jesus. Sapagkat malinaw dito, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Gayong si Jonas ay hindi naman ito namatay. Kung si Jonas ay nasa loob ng 3 araw, 3 gabi ng balyena, ganoon din si Jesus, dapat si Jesus ay hindi rin nakaranas ng kamatayan, ngunit ang masakit mismo ang anghel ay nagsabi na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. So, ibig sabihin ay hindi magkatulad ang tanda na ito. Samantalang si Jonas ay buhay ng 3 araw at gabi, hindi nakaranas ng kamatayan. Si Jesus ay nakaranas ng kamatayan at muling nabuhay. Ibig sabihin, hindi ito ang tanda na sinabi ni Jesus. Sapagkat ito ay salungat kung paano si Jonas naparoon ng 3 gabi at araw sa loob ng balyena, ganun din mapaparoon sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ngunit magkasalungat ang nangyari. At kung papansinin mo, ang talatang 28 ng Mateo 1, nang matapos ang araw ng Sabado, nang nagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, nagsiparoon si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan. So pumunta sila roon sa araw ng linggo kung saan ito ay nagbubukang liwayway. Alam naman natin ang pagbubukang liwayway, yaong pagguhit, gumuguhit ang liwanag mula doon sa silangan. No, kung saan sumisikat ang araw, doon ay gumuguhit ng horizontal ang liwanag. Ito ang tinatawag na bukang liwayway. So dito sinasabi sa unang araw ng linggo ng pagbubukang liwayway ay pumaroon na sila Magdalena. Pero kung papansinin mo ito sa kabilang dako sa Marcos 16, no? Sa Marcos 16:1, ganito naman ang pagkakasabi. At nang nakaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Maria, isa pang Maria, ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon
at siya'y pahiran. Ibig sabihin si Jesus ang namatay. At pagka umagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Ibig sabihin, hindi na ito bukang liwayway. Iba ang nakasikat ang araw, iba ang bukang liwayway. So, hindi pareho ang pagpapunta nila roon. Sikat ang araw, ang isa naman ay bukang liwayway. So, nagkakaroon na dito ng pagkakasalungat. Ang pagkakasulat dito ay kay Mateo at Marcos. So, ayon naman kay Juan, ganito naman ang sa kanyang salaysay mula sa John 20 verse 1. So, aniya, nang unang araw nga ng Sanlinggo ay nagparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa. Ibig sabihin, madilim pa. Iba rin ang bukang liwayway at madilim pa. So dito, ang madilim pa, ibig sabihin ay hindi ito bukang liwayway. Ang tanong, ano kaya ang totoo dito? Ito ba ay bukang liwayway? Ito ba ay madilim pa ang pagpunta nila Maria Magdalena sa libingan ni Jesus, alayhisalam, o sikat na ang araw? So, hindi natin alam kung ano ang tamang pagpapahayag sa tatlong ito. Kaya naman, ipinapakita rito na sa umpisa pa lamang ay parang haka-haka o gawa-gawa lamang ang pagkalibing ni Jesus. Gayon din ang sinabing tanda ni Jesus na kung paanong sa loob ng balyena, 3 araw, 3 gabi, si Jonas, ay ganon din ang anak ng tao, dapat 3 araw, 3 gabi, doon sa lupa, si Jesus. So dito makita natin, si Jonas ay hindi namatay. Si Jesus ay nakaranas ng kamatayan. So hindi parehas ang tanda. Now, ito ang malaking proof na si Jesus ay hindi na ipako sa krus at siya'y namatay at muling naibuhay. Alalahanin natin na si Jesus ay naipako sa krus ng araw ng Biyernes at nalagutan siya ng hininga ng 3 o'clock p.m. ng Biyernes. So kung babasahin natin ang Biblia, sa binasa natin, si Jesus ay naipako ng 3 o'clock p.m. ng Biyernes at nabuhay siya mula sa madaling araw pa lamang ng unang linggo. Ibig sabihin, bukang luwayway o madilim o sikat ng araw ng linggo. So, kung paano si Jonas aniya, 72 hours ito. Dahil si Jonas ay 3 days and 3 nights. Equivalent 72 hours. Gayong si Jesus ay namatay ng 3 p.m. Then Saturday 3 p.m. 24 hours. Then Sunday hindi na umabot ng 3 p.m. kundi madaling araw pa lamang. Ibig sabihin ay walang 72 hours na nabuhay si Jesus. So ibig sabihin ay hindi pa rin magkatulad ang tandang ito. Kung dadaanin naman natin sa araw, si Jonas ay 3 days and 3 nights. Gayong si Jesus ay namatay ng Biyernes ng araw at nagkaroon ng Sabadong gabi, 1 night. Then Sabadong umaga, 1 day. Then Linggo ng madaling araw. So ibig sabihin, kung titingnan natin ay 2 araw at 1 gabi lamang. Kung isasama natin ang Friday, sabihin din natin, namatay siya ng 3 o'clock p.m., sabihin natin araw din yun. Okay, Biyernes 1 araw. Then 1 gabi sa Sabado, 1 gabi sa Biyernes. Okay? 1 araw ang Biyernes, 1 gabi ang Biyernes. Then 1 araw sa Sabado, then 1 araw, 1 gabi sa Sabado. 2 days and 2 days. Sa Linggo, 1 bukang liwayway. Let's see, compare na natin, consider natin, 1 araw, 3 days and 2 nights. Nasaan ang 1 nights? 3 days and 3 nights, nasaan ang 1 nights? Dapat magkakaroon ng nights ang Sabado, ang Linggo. So, walang nights ang Linggo. So, lumilitaw kahit isama natin ang Friday ng umaga, i-consider natin ang 3 p.m., then magkaroon ng gabi ang Biyernes, 1 day and 1 night, then Sabado, 1 day and 1 night, 2 days and 2 nights, Biyernes, Sabado, then bukang liwayway, o sikat na ang araw, madilim pa ang pagkabuhay ni Jesus, equals na natin, sabihin natin, 1 day again, 3 days and 2 nights pa lang. Nasaan ang isa pang nights? So, ibig sabihin, automatic na napakalinaw na ang proof ay hindi magkatulad ang tanda. So, ibig sabihin ay hindi naganap ang tandang ito. Na si Jesus ay napako sa krus, na si Jesus ay namatay sa krus, then inilibing siya, then nabuhay siya mula sa mga patay. Ibig sabihin, walang pagkakatugma ang kanilang 3 araw, 3 gabi si Moises, ganon din si Jesus ay walang pagkakatugma. Si Jesus ay namatay, si Jonas ay
Si Jonas ay hindi namatay ng 3 araw 3 gabi sa loob ng balyena. Si Jesus nakaranas ng kamatayan sa lalim ng lupa at sinabuhay. At ganun din 3 araw 3 gabi si Jonas sa loob ng balyena. Gayong si Jesus ay walang 3 araw, walang 3 gabi. So ibig sabihin, hindi tama ang tanda na sinasabi nila na ang tanda kay Jonas na ibinigay ni Jesus na mapapaganon si Jesus sa ilalim ng lupa. Paano si Jonas? Upang sa ganun ay mapatunayan na si Jesus nga ay napako sa krus at sa ganun nabuhay upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. No. Hindi napako si Jesus sa krus. Maliwanag na hindi tumpak ang mga tandang ibinigay ni Jesus. Kaya naman ang banal na Quran, bilang uling aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilinaw niya ang haka-haka ito ng mga gawa-gawa ng tao, na kung saan nililinlang nila ang maraming sangkatauhan upang mapasunod sa kanila, upang sa ganun ay magkamit lamang ng kakatiting na barya o halaga, kapalit ng kanilang buhay sa kaligtasan sa kabilang buhay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4, verse 157, nilinaw niya ito. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa bana Maria Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanilang pagsasabi, aming pinatay si Misaya na si Jesus, anak ni Maria, ang sugo ng Allah. Datapwat, siya'y hindi nila napatay, gayon din siya'y hindi nila naipako sa krus. So napakalinaw ng banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Jesus ay hindi nila na ito napatay, ni hindi nila ito na ipako sa krus. Ibig sabihin, tama ang ating sinasabi na ang tandang ibinigay ni Jesus katulad ni kay Jonas ay hindi ito naganap. At ito ay walang katotohanan, kundi ito'y gawa-gawa at haka-haka lamang na itinutulad nila ang pagkapako ni Jesus at mamatay at may lagay sa libingan, sa ilalim ng lupa. Ngunit ang lahat ay taliwas at hindi magkatugma ang tanda na ibinigay ni Jesus sa mga eskribang ito. Kaya naman dito sa banal na Quran na sinasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi totoong napatay nila si Jesus, ni hindi rin totoo na naipako nila si Jesus. So sa ganito, ayon sa Korinto, ayon kay Pablo, sinabi ni Pablo, sa unang Korinto, sa chapter 15, verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ibig sabihin, hindi muling nabuhay dahil hindi siya namatay, gaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ibig sabihin mula sa mga patay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung si Jesus ay hindi napatunayang namatay at muling nabuhay pang tubusin ang kasalanan sa libutan o mga tao, ay walang kwenta ang pangangaral ni Pablo, walang kwenta ang kanilang pangangaral, at walang kakwenta-kwenta ring pananampalataya ito. So, patunayan natin na si Jesus nga ay hindi siya naipako, ni hindi siya namatay upang mabuhay bilang tubusin ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Isang napakababaw na halimbawa. Halimbawa, ikaw na ama. Mayroon kang 7 anak. Itong 6 na anak na ito ay ubod ng napakasama. At ang isa mong anak ay ubod ng napakabait, masunurin, napakabuti. Nang humingi ng tawad ang 6 na anak mong ito, at sasabihin mo ba sa kanila, patatawarin ko lamang kayo kung mapapatay ninyo ang kapatid nyong ito na masunurin sa akin at mabait? Sinong magulang ang makapagdidesisyon ng ganyang desisyon? Kung ang tao ay hindi niya magawa ang hatol na ito, lalong hindi magagawa ng Diyos ang ganitong hatol na kung saan kapag hihingi ng tawad ang tao sa kanya, sasabihin niya, patayin niyo si Jesus, ipako niyo si Jesus, bilang katubusan o kabayaran ng inyong kasalanan ay kailangan mapatay niyo muna si Jesus na masunurin sa akin. Ito ba ay tamang pangangatwiran ng tao? Lalong hindi magiging tamang pangangatwiran ito ng Diyos. So ibig sabihin, kung iisipin lang natin, hindi ito gagawin ng Diyos. Sasabihin lang niya sa atin kung tayo hihingi ng tawad, kapag ginusto niya, patatawarin niya tayo. Hindi niya kailangan magsakripisyo ng isang tao upang ito ay kanyang patayin, upang sa ganon tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. No? At alam niyo ba
na ang Diyos ay hindi naman ito kailangan ang ahin. Hindi niya kailangan sa atin ang ahin. Ang kailangan ng Diyos sa atin ay pagkilala. Pagkilala sa Kanya. Tulad halimbawa ang mababasa natin sa Oseas, no? Ganito ang sinabi ng Panginoon. Sa Oseas chapter 6 verse 6. So ganito ang kanyang sinabi. Sapagkat ako ay nagnanasa ng kaawaan at hindi ahin. So hindi ahin ang kailangan ng Diyos, kaawahan ang kailangan niya. Siya'y naaawa, siya'y magpapatawad. Hindi ahin upang siya'y maawa sa mga nagkakasala. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan, hindi ahin at ng pagkilala sa Diyos kaysa sa mga handog na susunugin. So, igit na mahalaga sa Diyos ang siya'y maawa kapag tayo humingi ng tawad. Hindi na kailangan mag-ahin pa upang siya'y maawa sa atin. At ganoon din sa Kanya, hindi niya kailangan ihahin ang isang kalugod-lugod na propeta at pagkatapos tubusin ang kasalanan ng tao. Hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya ay maawa siya sa atin kapag humingi tayo ng sinseridad na tawad, kaawa niya tayo, mapapatawad niya atin na tayo. At hindi niya rin kailangan ng mga alay o mga ahin na halimbawa susunugin. Mas higit sa Kanya, ang kailangan niya ay ang pagkilala sa Kanya. So, ganun. Hindi ang ahin, hindi niya kailangan ng Diyos. Ang ahin pagkatapos, siya mismo ay mag-ahahin. See? Ang tanong, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan. Ginusto ba ni Jesus na siya ay maipako sa krus? Sinabi ng Diyos, ikaw ay kailangan maipako sa krus. Ikaw kailangan ay mamatay sa krus bilang katubusan, kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung ito'y sinabi ng Diyos kay Jesus, of course, hindi dadaing si Jesus. Buong puso niya itong tatanggapin sapagkat ito ay utos ng Diyos. Ngunit ginusto ba ni Jesus na siya ay maipako sa krus? Ginusto ba ni Jesus? So kung babasahin natin ang Lucas chapter 22 verse 41 hanggang 43. Ganito ang nakasulat sa kanilang Biblia. Lucas chapter 22 verse 41 hanggang 43. At siya ay umuwelay sa kanila na may agwat na isang bato at siya'y nanikluhod at nanalangin. May kasama siyang apostol dito. At siya'y nanalangin. 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang parusang ito o sarong ito, gayon man ay huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. So may anghel na dumating na nagpalakas sa kanya, ibig sabihin nagbigay ito ng magandang balita. Ano kayang magandang balita ito? Dininig kaya ng Diyos nang siya ay nananalangin na huwag siyang maipako sa krus, ilayo ang kamatayang ito, ang kaparusahang ito? Dininig kaya siya ng Diyos? So, tingnan natin ang sagot sa Ebreho, talatang 5, verse 7. Ganito ang nakasulat sa Ebreho, talatang 5, verse 7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha. So makikita mo talagang hindi niya gusto na siya'y maipako, mapatay sapagkat siya dumadalangin, sumisigaw ng malakas, lumuluha, kung saan meron pa dito sinasabi sa ibang talata na lumuluha siya na ang lumalabas ay halos dugo. So makikita mo ayaw ni Jesus, no? So dito ay nananalangin siyang sumisigaw malakas, lumuluha doon sa may kapangyarihan na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Ibig sabihin, siya ay dininig ng Diyos. Hindi pinabayaang ipako ng Diyos si Jesus. Gaya ng banal na Quran na siya'y inakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala nang siya'y pagtangkahan, hanapin, kunin sa kanyang tahanan. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inangat niya si Jesus ng buhay patungo sa kanyang kaharian. Nandoon siya ngayon sa second heaven. So, ibig sabihin, ang Quran ay palagi itong autentibo. Wala itong alinlangan. Binibigyan natin liwanag ang Biblia na kung saan ay marami na itong haka-haka at paggagalaw at mga paggawa ng makasariling kamay upang kumita ng malihit na alaga.
So makikita mo dito at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Ano bang panalangin ni Jesus? Ang panalangin ni Jesus ay sumisigaw siya, nananalangin siya, na ipalayo sa kanya ang sarong ito. Saan siya nananalangin? Doon sa makapagliligtas sa kanya. Kung siya ay nananalangin doon sa makapagliligtas sa kanya, na ilayo ang kamatayang ito, tinugon siya ng gaya ng magandang balita ng anghel na ito na daladala sa kanya, na ito ay dininig ng Diyos na siya ay ililigtas. Allahu Akbar. So ang Quran, sinabi niya, hindi ito napako. See? Kaya naman sinabi ni Jesus, kung mababasa natin sa Santiago, anong sinabi ni Jesus sa isang taong matimtimang manalangin, maningas manalangin? Ito'y maningas na panalangin lang, sumisigaw, umiiyak, na palabang tila dugo na luha ang lumalabas sa kanya. Talagang matimtiman panalangin ang ginagawa ni Jesus. So ano ang sabi ni Jesus sa mga ganitong uri ng panalangin? Santiago, talatang 5, verse 15 hanggang 16. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipagpapatawad sa kanya. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So alam natin si Jesus sa aral ng Islam, hindi siya nagkasala, siya ay taong matuwid. So maningas na panalangin, ito ay dinidinig ng Diyos. Ibig sabihin, otentibong dininig ng Diyos na ang kanyang panalangin na siya ay ilayo mula sa kamatayang ito. So lumilitaw na si Jesus ay dininig ng Diyos, so walang katotohanan na si Jesus nga ay naipako sa krus at namatay. Sapagkat alam natin, 3 araw, 3 gabi, inilantad natin, wala itong katotohanan, hindi naganap ang 3 araw, 3 gabi, hindi rin ganun katulad ng Jonas, siya ay hindi namatay si Jonas, siya ay namatay at nabuhay, walang 3 araw, 3 gabi, at kung kukwentahin naman natin 3 araw, 3 gabi sa oras, 72 hours. Kung makikita nyo dito, binibigyan din ni Jesus ang tanda ng panahon, tanda ng oras, na siya napaparoon din dapat ang anak ng tao, 3 days and 3 nights. Walang 72 hours ang pagkapunta ni Jesus doon sa lupa na kung saan binigay na tanda. So kung ganun, kung si Jesus ay ginawang pantubos ng Diyos bilang kasalanan ng tao, may mga aral kahit sa uling pananampalatayang Islam ay hindi mo papasanin ang kasalanan ng ibang tao at hindi papasanin ng ibang tao ang kasalanan mo. Maging sa Biblia, hindi maaaring pasanin ng isang tao ang kasalanan ng isang tao. Maging ito man ay maging kanyang anak o maging kanya mang itong maging ama. See? Okay. Kung papansinin natin sa Mateo, kung dadako tayo sa Mateo, mababasa natin ang chapter 12, verse 36 hanggang 37. Sinabi ni Jesus, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao, ipagsusulit niya sa araw ng paghukom. Kasalanan ito. Ang salitang walang kabuluhan ay kasalanan ito. So ito ay ipagsusulit mo. Kung ito'y hindi mo ipagsusulit mo, ibig sabihin ay hindi ka tinubos sa kasalanan ni Jesus. Hindi tinubos ni Jesus ang iyong kasalanan. Sapagkat kung si Jesus ay napako sa krus at namatay bilang patubos sa iyong kasalanan, wala kang pagsusulitan sa araw ng paghukom. At pagpapatuloy sa 37, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hahatulan o hahatulan ka. So, napakalinaw ng aral kung saan ikaw ay hahatulan. No? Hindi yaong hahatulan ay si Jesus sa iyong mga nagawang kasalanan, kundi ikaw ang hahatulan. Kaya napakalinaw mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan na tayo ang hahatulan ayon sa ating mga nagawa at hindi mo bibit-bitin ang kasalanan ng iba at kasalanan ng iba ay bibit-bitin ang iyong kasalanan. So, ito ang matuwid na aral. Kung titignan natin ang Ezekiel 18:20.
chapter 18 verse 20. Ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. So, ibig sabihin, malinaw na ang ama o anak ay hindi magdadanas ng anumang kasalanan ng anak. Kanya-kanya tayong pananagutan. So, kanya-kanya tayong pananagutan sa kabilang buhay. Kung anong ginawa mong mabuti, yan ay mabuti sa iyo. Kung anong masama, yan ay masama sa iyo. Ngunit hindi papasanin ni Jesus. Kawawa naman ang kapatid natin sa pananampalatayang ito na kung saan na si Jesus, isang sugot propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na isang Muslim, ay gawin nating tambakan ng kasalanan ng tao. Of course, kapag ikaw ay makasalanan, hindi uubra na hindi ka pumasok sa impyernong apoy. Sapagkat ikaw ay makasalanan, ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kriminal o mga makasalanan ay mananahanan sa impyerno. Ibig bang sabihin ang lahat ng tao ay papasok sa paraiso, si Jesus ay papasok ng impyerno? Nasaan ang awa? Nasaan ang pagkapangyarihang kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi ba ito'y malaking panlilibak sa isang tagapaglikha? Na gawin nating hindi makatarungan ang Diyos, na isang masunurin, na itinuturing pang anak kuno ng Diyos, na sinasabi ng ating mga kababayan na kakristyanuhan, na isang mabait at masunurin, at isa pang anak ng Diyos, pagkatapos ipagkakanulo ng ganun, tatambakan ng kasalanan, ipapasok ang mga taong pagkaraniwan, at si Jesus, na sugo ng Allah, o sinasabing anak ng Diyos, ay dadalhin lamang ng Diyos ang kanyang kalugod-lugod na anak, doon sa impyernong apoy. So, hindi ito makatarungan. Alam nyo ba mga kababayan, na ang pagkapako ni Jesus ay si Pablo lamang ang may kagagawan nito. Kaya nga sinasabi natin kanina, ito ba ay totoo o gawa-gawa o haka-haka? Ito ay gawa-gawa lamang ni Pablo. Sa kanyang panahon ay ipinangangaral niya ito, na hindi ipinangaral sa una. Ngunit sa panahon ni Pablo, ay ipinangaral niya ito upang maparami ang sumunod sa kanya sapagkat kailangan niya noon ng pera. Kung alam niyo lang kasaysayan ni Pablo kung bakit niya ginawa ito, ay mayroon siyang magandang kasaysayan na kung saan patungkol ito sa babae na gustong-gusto niya, ngunit kailangan niya ng malaking kayamanan, at ito ang dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon upang mapasunod niya ang marami. Kahit gumawa ng maraming mga haka at gawa-gawa, mapasunod niya lamang ang maraming tao, makuhanan niya lang ng pera, ay sapat na ito sa kanya sapagkat mayroon siya noong ambisyon na gusto niyang makuha. So si Pablo lamang ang nangaral na kung saan nang muling pagkabuhay ni Jesus. Kung makikita niyo, sabi niya, kasi binasa natin sa kanya, kung si Jesus ay hindi nabuhay, gaya ng pinangangaral, walang kwenta, walang kabuluhan ng pangangaral nila, at walang kwenta rin ang kanilang pananampalataya. Siya lang ang nangaral nito. So kung mababasa natin sa mga gawa, ganito ang sinabi ni Jesus, ni Pablo sa mga gawa. No? Okay. Chapter 17, verse 18. At ilan sa mga pilosopong Epikureo at Estoiko ay nakipagtalo sa kanya, kay Pablo. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Tinutukoy si Pablo. Binabagabag ang mga iba. Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos. Sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. So hindi nila noon narinig ito. Narinig lamang nila ito kay Pablo. Kung saan dito lamang nila narinig ang pangangaral ng pagkabuhay na muli kay Pablo. Kaya nga sila'y nagigilalas, nagtataka na ngayon lang nila narinig ang bagay na ito. At ito naman ay inamin naman ni Pablo na ito ay mula lamang sa kanyang pangangaral. Kung mababasa natin ang ikalawang Timoteo, no? Chapter 2, verse 8. Ganito ang sinabi ni Pablo. Alalahanin mo, si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo. See? Ayon lamang sa ebanghelyo ni Pablo, kung saan matagal na panahon na hindi niya man nakasama ni nakita si Jesus. See? Napakalinaw na ang pangangaral ng pagkabuhay na muli na sinabi niya kay Timoteo na kung saan ang pagkabuhay ni Jesus, ni Jesucristo ay ayon lang sa ebanghelyo, ayon, according, chismis.
Pag sinabing ayon, according, ito'y parang chismis lamang na narinig ni Pablo sa iba. O kaya ito'y mula lamang sa kanya na nakikinig tayo na haka-haka o mga gawa-gawa. Ayon sa aking ebanghelyo, hindi ayon sa mga apostol, hindi ayon kay Jesus, hindi ayon sa Diyos, kundi ayon sa aking ebanghelyo. So malinaw na si Pablo ang may kagagawan ng magkapagkabuhay na muli. Ang pagkapako ni Jesus, siya ang may kagawa ng lahat. Pinalitan nila ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Injil, na ginawang Biblia, na pinagsama-samang salita, na kung saan si Pablo ang may kagagawa ng lahat ng ito, na kung saan si Pablo ang nagturo ng napakaraming lihis sa aral ng kakristyanuhan, sa tulong ni Constantino. Kaya mga kababayan ko at kapatid ko sa pananampalataya, sana ay naging malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus ay hindi nila napatay, ni hindi nila ito naipako sa krus. Alalahanin natin ang banal na Quran ay autentibo pa ito at nananatiling walang mali na sa tama sa kanyang anyong orihinal hanggang ngayon. At wala kang makikitang kamalian at walang taong nagsulat nito. At kayang-kaya nating maipaliwanag ito gaya na sa YouTube ko. Pumunta lang kayo sa Salebiray, makikita nyo kung paano natin ipinaliwanag ng buong buo ang banal na Quran. Marami akong paksa roon na ipinaliwanag ko sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga kapatid na nagsulat kung saan nakapag-aral tayo sa kanila at mga nagtuturo, pagpalain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay naipaliwanag natin doon ng buong buo ang banal na Quran. Na kung saan matututunan nyo talaga na walang alinlangan ng banal na Quran nga ay hindi talaga gawa ng tao. Of course, sasabihin natin ito'y sulat ng mga tao. Ngunit ang pinagmulan, ang pinag-uusapan natin, hindi nagmula ito sa tao. Okay? So dito sinabi niya, hindi nyo na ipako sa krus, si Jesus, hindi rin nila ito napatay. So walang katotohanan. At yung Biblia mismo ay agree na kung saan ang mga ginawang imbento ni Pablo ay nagkasalungatan sapagkat gawang tao, tiyak na makakasumpong tayo ng mali-mali. Sa una, nakita natin, ang pagdalaw ay madaling araw, ang isa'y madilim pa, ang isa'y sikat na araw. So nagkamali-mali na ang isang taong gumawa nito sapagkat hindi perfect ang tao. So makikita mo ang tanda kay Jonas, 3 days, 3 nights, 3 days, 3 nights din sa dapat sa ilalim ng tao na napaparoon siya sa lupa, ngunit walang nangyari. Maging sa oras, maging sa bilang ng araw, ay wala itong pagkakatugma. So naipakita rin natin na si Jesus ay nalangin. Ayaw niyang mamatay siya. Ayaw niyang tubusin ang kasalanan nito. Kung totoong tutubusin niya, hindi siya tatanggi. Ngunit pinagsusumikapan siyang patayin gaya ng aral sa Islam. Pinagsusumikapan din siyang patayin. Ngunit siya'y kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala na buhay. Ngunit hindi na ipako at namatay sa krus. So, kinuha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya'y nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, gaya ng Biblia, nanalangin siya ng maningas o sinseridad na panalangin at siya'y dininig ng Diyos. Iniligtas siya, katulad na sinabi sa banal na Quran. So naipakita natin ang kasalanan ng ama ay hindi dapat papasanin ng anak o kasalanan ng anak ay hindi papasanin ng ama. Ang kasalanan mong ginawa mo, iyan ay para sa iyo kabubuti kung mabuti. Ang masama ay para iyan sa iyo kung ito ay masama. Ang lahat ng usalin mong masama, ito ay hahatulan alang-alang sa iyo. Kung ito'y mabuti, hahatulan ito sa araw ng paghukom sa iyo. Kung anong sinabi mo masama mabuti, ikaw ay hahatulan dito. So, ito ang tunay na aral. Hindi yaong ang isang mabait na sugo at itinuturing pa naman anak kuno ng Diyos na kung saan ay napakabait at masunurin isang sugo at propeta na isinugo ng Diyos ay gagawin niya lamang na parusahan niya ng hindi makatarungan ang kanyang anak kuno. So ito ay hindi makatarungan. Napakadaling sabihin ng Diyos na kayo ay aking pinatatawad. Bakit siya kailangan pang magsakripisyo ng isang hindi tamang pamamaraan o hindi makatarungang pamamaraan ng Diyos ay makatarungan. So, ito ay hindi gagawin ng Diyos. Kahit na ang isang tatay, kapag humingi ng tawad ang mga anak, hindi niya gagawin ng isang mahal niyang anak na mabait masunurin, ay ipapatay muna bago niya patawarin ang mga taong ito o kanyang mga ibang anak. So, naipakita rin natin sa programa nating ito, bilang kapakinabangan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanila, ang crucifixion, ang pagkapako ni Jesus at pagkamatay ni Jesus, no, ito ay gawa-gawa lamang ni Pablo na hindi narinig noong unang panahon na wala pa si Pablo sa mga apostol kay Jesus. Ito ay hindi narinig. Narinig lamang nila ito na namangha ang marami noon sa panahon ni Pablo. Nangangaral na si Jesus ay nabuhay na muli noong panahon lamang ni Pablo. At inamin naman ni Pablo na ito ay mula lamang sa kanyang ebanghelyo at hindi sa iba. So malinaw na ang pagkapako sa krus ni Jesus
ay gawang imbento lamang ni Pablo at dito pa naman nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa pagkapako ni Jesus bilang pagkatubos ng kasalanan sa kataguhan ay gawa-gawa lamang ni Pablo upang kayo ay bulagin at takayin kay sa hukay upang ang lahat ay mga hulog sa hukay, magkamit lamang siya ng malihit na halaga. So mga kababayan, kung iisipin nyo lamang, titingnan natin ang ating mga kababayan, tunay ay sila ay napaka-panatiko sa isang pananampalataya. Kaya't makikita natin kahit hindi utos ng Diyos, basta ito'y maganda, ginagawa nila para sa Diyos. Napaka-panatiko ng ating mga kababayan. No? Ganito sila kapanatiko ang ating mga kababayan. Ngunit hindi nila naiisip, bakit pa sila nagiging panatiko? Bakit? Gayong malaya naman silang makagawa ng kasalanan kung ito'y ipinako na si Jesus at namatay at natubos ng kanilang kasalanan. Well done, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Kahit gumawa ka na lang ng gumawa ng masama, ikaw ay walang kasalanan sapagkat tinubos na ni Jesus. Ito ang isang masakit na resulta. Kapag ito ay totoo, ang masakit na resulta, ang lahat ay walang kasalanan, magpapaligsahan sila sa paggawa ng masama, sapagkat ito'y natubos na ni Jesus. Kawawang si Jesus, siya ang mananahanan sa impyernong apoy ng kawalang katarungan, nang wala namang ginawang kasalanan. So ito ay napakalinaw na hindi gawaing makatarungan, na hindi matatanggap ng tao maging sa batas ng tao, at lalong hindi tatanggapin ito ng Diyos o ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong mga akusa sa kanya na siya gumawa ng hindi makatarungan. So sana ang maikling pagpapahayag na ito ay naging maliwanag sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Si Jesus ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila napako ni namatay sa krus. Ito ay maliwanag, ito ay otentibo at pinatotohanan natin sa kakaunting pagpapaliwanag. Si Jesus ay hindi namatay ni hindi na ipako sa krus sapagkat siya dininig ng Diyos ayon sa kanilang aklat, iniligtas siya mula sa kaparusahang ito. So, sana ito ay maging magandang aral at paalala at babala sa ating mga kababayan at mapag-aralan nila ito ng gusto. Wakir daw, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.